Kapareho raw ng rutang gagamitin ngayong taon sa dinaanan ng traslasyon ng Itim na Nazareno noong nakaraang taon. Nakalatag na rin daw ang plano para sa seguridad sa pista. At may ulat on the spot, si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, tama yung nasabi mo, no? Wala ngang gagawing pagbabago sa ruta ng traslasyon ngayong taon. Yan ang inanunsyo kanina ng Kura Paroko ng Quiapo Church sa isang press conference. Sa katunayan, sa mga sandaling ito ay ongoing ang patching ng mga sinasabing butas sa kalsada ng mga dadaanan, no? Yan ay ayon sa DPWH. Halos lahat naman daw ay okay na maliban sa ilang mga bahagi. Partikular itong sa may Manila Hotel, meron daw diyang nakabuka pa rin ginagawang drainage. Pero ayon sa kanila, tinitiyak nila na mahaharangan daw nila ito. Lalagyan nila ito ng harang bago sumapit yung araw ng pista. Maliban na lamang dyan ay okay na rin ang paghahanda ng DPWH. Inaabisuhan na lang ang mga deboto na ingatan yung area na yan na nabanggit natin. Pagdating naman sa seguridad, Connie, wala naman daw silang natatanggap na anumang banta, bagamat di raw nagpapakasiguro ang AFP Joint Task Force. Bilang pag-iingat, ija-jam nila ang mga signal sa area ng traslasyon at no-fly zone din. Ibig sabihin, pati raw drone, bawal. Sapat din daw ang i-deploy na bilang ng mga pulis at militar at nakantabay na rin ang mga fire truck at ambulansya kung kakailanganin. Pinakiusapan din ang mga dadalon na huwag na magsama ng mga bata, buntis, may mga karamdaman, pati yung mga nakainom. Ang Eco Waste Coalition naman kanina, Connie, nakita natin ng nagsagawa ng kanilang sariling prosesyon. Ito'y para daw paalalahanan ang mga deboto na sa pagdating ng pista ng Itim na Nazareno, sana raw ay maging maingat sa pagkakalat, at dahil nung nakaraang taon daw tone-toneladang basura ang naiwan matapos ng traslasyon. Ang kanilang advice, ang kanilang suhestyon sa mga dadalo, kung magdadala ng mga pagkain ay magdala ng mga baunan ng maiwasan na mag-iwan ng mga lalagyan ng pagkain tulad ng mga plastic, styro at mga katulad nito. Connie? Yes, Oscar, meron ba tayo nakausap sa hanay naman ng pulis kung meron tayong mga issue naman in terms of seguridad, like yung taon-taon na pinapangambahan, yung mga terror threats? Okay, Connie, kanina kasi doon sa press conference, walang nagsalita mula sa hanin ng pulisya. Although nandoon yung representante ng Joint Task Force and sa pagkakalam natin, pareho naman yung pinanggagalingan ng kanilang mga intelligence report. At ayon nga dito sa Joint Task Force, ay wala naman silang confirmed report o anumang report ng banta sa seguridad. Bagamat hindi nga raw sila papakasiguro dahil alam naman natin napakaraming tao ang dadalo dito. Sa tansya nga ng mga otoridad, posibleng umabot to ng mahigit 15 million na katao. So yung may bantaman o wala, yung paghihigpit sa seguridad, isasagawa nila ito. At ang tinitiyak nila, mayroon silang sapat na puwersa. Pero pakiusap nila sa mga deboto, yung mga magsipagdalo, maging vigilant, at makitulong sa pagbibigay ng impormasyon sa mga kinaukulan kung may nakikitang mga kahina-hinalang mga bagay o mga kahina-hinalang galaw na mga taong makikita nila sa paligid. So bagamat wala, inuulit natin, walang payak na banta sa seguridad, hindi raw nagbababa ng bantay o itong mga otoridad natin. Sa halip, ipapatupad pa rin nila yung pinakamahigpit na pagbabantay para matiyak ang seguridad. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida.